Ano ang mensahe ni Senator Jinggoy kay Torre? Sabi niya, hinay-hinay lang, huwag masyadong mayabang. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. May pinagsamahan itong si Senator Jinggoy kay PRRD. Talagang dinidepensa niya si PRRD. Salamat po, Senator Jinggoy. Asked if he thought this earned Torre the top PNP post or if it was a reward of sorts for what he has done, Estrada said, "Your guess is good as mine." Ano ba? Reward ba ito ni Torre dahil sa pagka-aresto kay Kibuloy and PRRD? Your guess is as good as mine. Galing. The senator was also asked what he expect from Torre's leadership. Sabi ni Jinggoy, I don't know. That remains to be seen. If he will continue to be if he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen. Okay. Tinanong, ano ang mensahe niya? Dito ako natawa. Ano ang mensahe ni Senator Jinggoy kay Torre? Sabi niya, hinay-hinay lang, huwag masyadong mayabang. Estrada frowned over the declining public trust in the PNP. He recalled that the force ratings were higher during his father, former President Joseph Estrada's administration, especially under then PNP chief and now Senator-elect Panfilo Lacson. Ako, agree ako dito. Panahon ni President Erap, Chief PNP si Lacson, grabe, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng taong bayan noon kasi istrikto si General Lacson. Tandang-tanda ko yung policy ni General Lacson kasi uso noon ng malalaking tiyan na pulis eh. Kaya sabi niya, ang waistline ng pulis, it should be 34 inches. Ang hindi makaabot ng 34 inches, out ka sa serbisyo. Wow! Kaya kami rin sa Armed Forces noon, nagsimula halos parehas time ni General Lacson as PNP chief, yung 34 waistline. Kasi may mga sundalo rin noon na malalaki ang tiyan eh. Yun, sinimula namin. Grabe ang physical fitness test na nangyari. Kaya unti-unti nawawala yung mga sundalo na malalaki ang tiyan kasi pag hindi ka makapasa sa physical fitness test, ano yun, tatlong klase yun eh, sit up, push up, and 3-mile run. Pag hindi mo may pasa, bigyan ka pa ng isang tsansa. Pag hindi ka nakapasa, tanggal ka kahit official ka pa. Meron nga akong kaibigan, PME graduate, nang dahil hindi niya naipasa yung physical fitness test, tinanggal. Ganon. Kaya ganon kadisiplinado ang PNP panahon ni General Lacson. Kaya agree ako dito sa sinasabi ni Senator Jinggoy na mataas ang trust rating ng PNP panahon ni Estrada, President Erap at General Lacson. Ngayon, I don't know. But let's give General Torre the benefit of the doubt. Handa daw siyang sumunod sa kahit anong utos eh. Yan ang description ni Secretary John Vic Rimulyo sa kanya. Para daw siyang pitbull, bulldog. Matatakot na daw ang mga, I don't know, sinong matatakot. Boom! Yon, alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa member sa Banateros Vloggers. So yon mga babae, napakaganda ng preview natin. Kita nyo, no? Hala, si Jinggoy Estrada hindi na rin nakatiis, nagsalita na, no?
Ang tawag dito, binoljak si Torre. Oo, saan ka ba naman kasi naman nakakita naman ng isang pulis na mayat maya ay nabibigyan ng stars. Oo, lahat na lang ng stars daw sa PNP bibigay na kay Torre. Oh, ba, ang lupit mo Torre, boss. Yun na nga, ay pagkasabi nga ni Jingo Estrada ay arrogant daw tong si Torre. Totoo naman, kita nyo naman kung paano niya kinidnap si Tatay Digong, ay ganun-ganun na lang, 'di ba? Nung nakaraan sabi niya, ano ka, hahatakin ko yan. 'Di ba? Biruin mo, ganun niya yung dating presidente tapos 80 years old na. Nako, kung ako ang anak ng ni Tatay Digong na yan, nako, ay binabad ko talaga sa jobos na itim talaga tong si Torre. Para lalong maging maitim at maging diwata. Nako, boss Torre, alam mo naman ang kapangyarihan hindi habang buhay na nandyan sa iyo yan. Yung pagiging PNP chief mo, merong hangganan yan, ilang taon lang yan. Magpapalit na naman ng presidente at ang magiging presidente, Duterte. Yari ka, lalo kang mangingitim dyan. Huwag ka masyadong mayabang. At yung mga kakaharapin mo rin na kaso ay kitang-kita mo naman talaga na isa ka sa kasabwat na pagkidnap kay Tatay Digong. Ay di mahintay-hintay lang tayo mga kababayan. Alam nyo naman, darating ang panahon, lalabas at lalabas ang katotohanan at ang mga taong mga yaan ay mapaparusahan. Bayaan nyo muna po sila. Baga nga ay lilipas din ang panahon, ang kapangyarihan nila. Di ba? Si Superman nga di ba? Natatalo Man of Steel na yon, tapos natatalo pa. Ito pa kaya sila diwata. Okay? So mga kababayan, ito, panoorin nyo kay General General Viewpoint, yung full video. So pinakita ko po sa inyo yung pinakamagandang preview. At kung gusto niyo pang panoorin yung full video, pwede niyo pang panoorin. Pero dito kinuwento ko na sa inyo. Yun lang naman din yung kwento niya. Yung pagiging arrogant ni Torre at yung mga ginawa din niya kay Tatay Digong, at itong si Jingo Estrada ay binoljak na lang talaga itong si Torre, no, na bakit siya ang nailagay diyan kakaano pa lang naman niya, kaka-promote, sige promote. Pagka ito si General Torre, hindi na tumano hindi na makakalakad to sa kakapasan ng stars. So ganito mga babayan, shout out po sa mga nanonood ngayon Maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe ng ating channel. So ganito, hindi ko nahabaan yung aking salita. At para mapanood mo rin yung full video. Kasi ano lang naman to, maikling video lang naman. At yun nga, kayo na maghusga sa ugali ni Torre. At kung ano yung gusto nyo mangyari sa kanya sa pagdating ng panahon. Gusto nyo ba siyang makulong o gusto nyo pa siyang maging talagang PNP chief? Sa tingin ko po si Bongbong Marcos lang po ang bumibilid kay Torre, hindi ang taong bayan. Hindi ba? At nung dati talagang maganda pa mamalakad, ewan ko ngayon, parang simple lang no. At marami pa rin mga krimen. Ay Diyos ko, puro papogi lang yata sila. So ganito mga babayan, ipi-play ko na yung video, panoorin mo yung full video kung gusto mong manood. At kung nagustuhan mo tong ating vlog ay paki-like and subscribe na rin po mga babayan. At ipi-play ko na to, panoorin mo to, maganda rin kasi to. Okay, play mo na yun boy, let's go! Matapos ang pananahimik ng President Pro Tempore of the Senate of the President na si Senator Jingo Estrada, ay tila hindi na nakapagpigil. Binasag na ang katahimikan at nagsalita na. Tila tahasang sinampal nito ng katotohanan ang kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. at tila pinalamon ng kahiyan at katotohanan ang bagong promoted PNP chief na si General Nicolas Torre III. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang di umano'y hindi maipaliwanag na pag-promote ng kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr., ang isa sa di umano'y nangunguna sa panggigipit sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte, at ang sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para dalhin sa dahig
Hague, Netherlands at para mahatulan sa dayuhang hukuman. President pro tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada matapang na naglabas ng mga maanghang na pahayag na tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa new promoted PNP chief na ngayon ipinalit na kay General Marbel na si General Nicolas Torre III. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Balitang Nasyonal, Senator Jinggoy di bet si Torre bilang susunod na PNP chief. Napaka-aruganteng chief. Hindi sang-ayon si Senator Jinggoy Estrada sa pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police. Sa isang radio interview nitong Sabado, Mayo 31, 2025, delisahan niyang sinabing arugante raw si Torre. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-aruganting chief PNP, ani Estrada. Nang tanungin naman kung ano ang kanyang expectation sa magiging liderato ni Torres sa kapulisan, sagot ni Estrada, I do not know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen. Matatandaan noong Mayo 29 nang kumpirmahin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Torre ang susunod na PNP chief matapos sa nakatakdang pagriretiro ni General Romel Marbel. Unquote. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng Manila Bulletin tungkol sa pagka-appoint ni General Torre as Chief PNP. May reaction tungkol nito si Senator Jinggoy Estrada. Medyo nakatikim ng maanghang na salita itong si General Torre kay Senator Jinggoy. Ito po, title ng article is Not a Good Choice, says Estrada on arrogant, yan na, arrogant Torres appointment as PNP chief by Del Nazario, May 31, 2025. Senator Jinggoy Estrada on Saturday, May 31, expressed his disappointment, dismayado, over the appointment of Police Major General Nicolas Torre III as the new PNP chief, as he called the incoming top cop arrogant and at the same time questioned his qualifications for the role. So baliktad ito sa pahayag ni Senator-elect Panfilo Lacson na deserving daw si General Torre as Chief PNP. Although hindi niya masyadong kilala, sabi ni Senator Ping Lacson, naririnig lang daw niya na firm, decisive, and mission-oriented si General Torre. Kaya sabi niya, deserving. Ito, baliktad kay Senator Estrada. Not a good choice. Arrogant. Okay. Ito, ang exact statement ni Senator Estrada. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting Chief PNP. So, Estrada na-interview sa DWIZ. Estrada openly questioned Torres' achievements, rhetorically asking if his record, yung accomplishment ba, ano ang accomplishment ni Torre para gawing Chief PNP. Kaya tanong ni Senator Jinggoy, kasama ba yung record niya, accomplishment niya, yung arrest of KOJC leader Apollo Quiboloy and former President Rodrigo Duterte. Dito mo makikita talaga na mahal, may pinagsamahan itong si Senator Jinggoy kay PRRD. Talagang dinidepensa niya si PRRD. Salamat po, Senator Jinggoy. Asked if he thought this
earned Tory the top PNP post or if it was a reward of sorts for what he has done, Estrada said, "Your guess is good as mine." Ano ba? Reward ba ito ni Torre dahil sa pagka-aresto kay Kibuloy and PRRD? Your guess is as good as mine. Galing. The senator was also asked what he expect from Torres leadership. Sabi ni Jinggoy, "I don't know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen." Okay. Tinanong, ano ang mensahe niya? Dito ako natawa. Ano ang mensahe ni Senator Jinggoy kay Torre? Sabi niya, "Hinay-hinay lang, huwag masyadong mayabang." Estrada frowned over the declining public trust in the PNP. He recalled that the force ratings were higher during his father, former President Joseph Estrada's administration, especially under then PNP chief and now Senator-elect Panfilo Lacson. Ako, agree ako dito. Panahon ni President Erap, Chief PNP si Lacson, grabe, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng taong bayan noon kasi istrikto si General Lacson. Tandang-tanda ko yung policy ni General Lacson kasi uso noon ng malalaking tiyan na pulis eh. Kaya sabi niya, ang waistline ng pulis, it should be 34 inches. Ang hindi makaabot ng 34 inches, out ka sa serbisyo. Wow! Kaya kami rin sa Armed Forces noon, nagsimula halos parehas time ni General Lacson as PNP chief, yung 34 waistline. Kasi may mga sundalo rin noon na malalaki ang tiyan eh. Yun, sinimula namin. Grabe ang physical fitness test na nangyari. Kaya unti-unti nawawala yung mga sundalo na malalaki ang tiyan kasi pag hindi ka makapasa sa physical fitness test, ano yun, 3 klase yun eh. Sit up, push up, and 3-mile run. Pag hindi mo may pasa, bigyan ka pa ng isang tsansa. Pag hindi ka nakapasa, tanggal ka kahit official ka pa. Meron nga akong kaibigan, PMA graduate, nang dahil hindi niya naipasa yung physical fitness test, tinanggal. Ganon. Kaya ganon kadisiplinado ang PNP panahon ni General Lacson. Kaya agree ako dito sa sinasabi ni Senator Jinggoy na mataas ang trust rating ng PNP panahon ni Estrada, President Erap at General Lacson. Ngayon, I don't know. But let's give General Torre the benefit of the doubt. Handa daw siyang sumunod sa kahit anong utos eh. Yan ang description ni Secretary John B. Crimulio sa kanya. Para daw siyang pitbull, bulldog. Matatakot na daw ang mga, I don't know, sinong matatakot dahil nandyan ang PNP chief na handang sumunod sa lahat ng kahit alinmang utos ng nakakataas sa kanya. Paano kung ang utos hindi tama? Susundin pa rin? Yun ang question. Bigyan natin ng reaksyon itong article ng GMA News Online. Tungkol sa pahayag ito ni VP Sara sa reconciliation with yung offer ba ni PBBM na makipag-reconcile sa mga Duterte. Ito, medyo nasupal pa lang Pangulo, napahiya. Bakit? Ito po ang headlines. VP Sara, reconciling with Marcos not a priority. Wala. So, Vice President Sara Duterte said she is not prioritizing talks of reconciliation with Marcos Jr., saying the welfare of the public matters
more than personal issues. Ito ang pahayag ni BP Sara sa interview sa kanya sa The Hague, Netherlands. Sabi niya, unang-una, hindi muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema. Ang mas mahalaga yung taong bayan at yung bayan natin. Yan, sa interview sa The Hague. So, itong comment na ito ni BP Sara, ito na yung sagot niya sa pahayag ng Pangulong Marcos sa tanong ni Katunying na gusto mo bang makipag-reconcile sa mga Duterte? Ay, oo. Ayoko ng gulo. Ang dami ko ng kaaway. Gusto ko ng kaibigan. So, ito na ang sagot ni BP Sara. Hindi ko yan priority. Okay, so ito tungkol naman sa kay PRRD, yung pag-take out na nabisita ni BP Sara si PRRD on Friday. Mga 1 oras ang pag-usap nilang mag-ama at pinag-usapan nila tungkol sa midterm election. So sabi ni BP Sara, na-share ko na nanalo yung 2 PDP laban na senador candidates. Tapos yung isang guest candidate, si Rodante Marcoleta, plus 2 guest candidates from Alianza, si Villar and Senator Amy Marcos. BP Sara also mentioned that her father wants to take her oath after winning the mayoral race in Davao. So, sabi ni Tatay Digon, I want, set me free and I will take an oath, Sara said, quoting her father. So, ang DILG nagsabi na the Philippine government will ask the ICC to allow the former president to take oath as Davao City Mayor while he is in detention at The Hague. So, sana papayag ang ICC na mag-take ng oath. Kasi kung hindi papayag, nako, lalong maghinanakit ang mga bumoto kay PRRD sa Davao. At of course, tayong mga DDS. So, let's pray na walang sagabal itong pag-take out ni PRRD as mayor ng Davao City. Okay? Ito naman tungkol sa SWS survey. May lumabas na SWS survey na 88% of the respondents said it was important for BP Sara to face the impeachment proceedings and answer the allegations. So, ang response sa BP ganito, oh, I totally agree. Yeah. Kasama ako doon sa 88% na yan. Thankful ako sa opportunity na malinis iyong pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Yan. So dito mo makikita na si BP, hindi niya, gusto niya talaga matuloy ang trial niya. Bloodbath niya eh. Kaya lang problema, parang ang mga ibang senador ayaw nang matuloy. Isa na yan si Senator-elect Rodante Marcoleta na i-question niya pag open ng 20th Congress. Kasi may mga technicalities, mga procedural issues na hindi na pati na rin si former Senate President Franklin Drilon, fearless forecast, sabi niya, hindi matutuloy ang impeachment trial. Kaya ngayon medyo worried na, nababahala na si Congresswoman elect Laila de Lima, kasi ang sinyalis daw na hindi matutuloy yung impeachment trial, yung pag-postpone ng presentation or reading of the articles of impeachment. Supposed to be June 2, babasahin na yung articles of impeachment. June 3,
i-convene na yung impeachment court. Eh bakit biglang bago ang ihip ng hangin, ipinospon yung June 2, naging June 11? Bakit? Ano daw, may mga ledak, may mga unahin daw na importanteng legislative agenda. So, sabi ni Attorney Laila de Lima, alanganin na siya, baka sa susunod sasabihin na daw sila na wala na, hindi na matutuloy dahil alanganin ng oras. Kasi June 14 mag-adjourn na ang Congress. Paano yan? Kaya malabo. Gustong gusto ni BP Sara na matuloy ang kanyang impeachment trial. Tayo rin mga DDS, gustong gusto ko matuloy ang impeachment trial para magkabukingan. Dahil alam ko mahinang kanilang ebidensya. At plus the fact na we have the numbers. Sobra siyam na yung siguradong boboto sa kanyang acquittal. Bakit pa tayo matatakot? Kaya mas maganda ituloy na lang, di ba? So, yun. Medyo magkaiba ang survey ng SWS. Yung resulta ba? Resulta ng survey ng SWS, 88% sa respondents gustong sagutin ni BP Sara ang kanyang akusasyon sa kanya. Ang Pulse Asia naman sabi na more than 50%, 58% ata nagsasabi na against ng mga respondents. Kaya sige na lang, basta importante matuloy ang impeachment trial para magkaalaman na. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat.
Gosh. Irene Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.